Hindi natin dapat na ginagambala ang mga elemento na nananahimik sa kanilang tahanan. Dahil hindi rin natin alam kung ano ang pwede o kaya nilang gawin bilang ganti sa ating pangangambala sa kanilang katahimikan. Dear Papa Dudut, magandang araw Papa Dudut at sa mga kaistorya natin, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Diego. 30 years old at minsang nangarap na maging sikat na vlogger. Karamihan kasi noon sa mga kaedad ko ay pinasok na ang mundo ng vlogging at nainggit talaga ako sa kanila. Kaya naman sinubukan ko rin po yun noon. Dalawa kaming magkapatid ni Elena at maaga kaming naulila sa daddy namin. Mag-isa na lamang si Mami na nagtataguyod sa buhay namin. Marami siyang naging iba't ibang trabaho noon at nakita ko ang pagsusumikap niya na maitawid lang ang pag-aaral namin ni Elena. Nasa first year college ako at second year high school naman si Elena. Nang magdesisyon si Mami na magtrabaho sa abroad. Sobrang nalungkot kaming magkapatid at ayaw sana naming umalis si Mami. Pero syempre wala namang kaming magagawa, Papa Dudut. Lalo na at alam naming na lumalaki na ang mga gastusin sa bahay. Mabuti na nga lang at may kamag-anak kami sa abroad na tinulungan si Mami para makapag-apply doon. At matanggap kaagad. Mabilis ang naging proseso, 2 linggo lang wala nang sabihin niya sa amin na aalis na siya. Bumilis kaagad ang takbo ng mga araw. Magpapakabait kayong dalawa ha? Hindi kayo palaging mababantayan ni Tita Nelia ninyo kasi may 4 na anak na yon. Elena, huwag kang masyado magpapasaway sa kuya mo. At ikaw naman Diego, huwag mong masyadong aawayin ang kapatid mo. Bilin ni Mami sa akin. Wala kaming ibang nagawa noon kung hindi ang umiyak na tango na lamang sa kanya. Ang hirap kasing tanggapin na siya na lang ang magulang namin pero lalayo pa siya. Inisip na lang namin noon na para sa amin din ang mga gagawin na yon ni Mami. Si Tita Nelia ang tumayong guardian namin, Papa Dudut. Pero sumisilip-silip lamang siya sa bahay namin. Sa katapat lang kasi siya nakatira kaya hindi mahirap para sa kanya na puntahan kami. Ang pera naman na pinapadala ni Mami para sa mga gastusin sa bahay ay sa account ko na dinediretso. Kaya maaga rin talaga akong natuto na magtipid at humawak ng pera. Kuya, anong ginagawa mo? Tanong ni Elena nang makapasok siya sa kwarto ko. Naabutan niyang inaayos ko ang toy collection ko. Iba-vlog ko tong mga toy collection ko. Tugon ko. Kaka-upload mo lang ng video nung isang araw, hindi ba? Wala pa nga sa 200 yung views. Dapat kasi mag-stick ka sa content na ina-upload mo. Hindi yung paiba-iba o halo-halo. Baka sakali na mag-trending ka pa. Kapag yun ang ginawa mo. Payo naman ni Elena. Tama naman ang sinabi ni Elena, Papa Dudut. Masyadong magulo ang content na ina-upload ko sa channel ko. Pero wala kasi akong maisip na bagay sa akin. Kung ano lang ang pumasok sa isipan ko noon ay nire-record, ini-edit at ina-upload ko na rin kaagad. Natutuwa ako noong umpisa pero sa huli ay nakakapagod. Nakakasawa at nakakawalang gana rin pala. Sa summer vacation, doon muna kayo kina Lola Engay sa Pampanga. Miss na raw kayo ni Lola ninyo. Alam mo naman na kung paano bumiyahe papunta ron, di ba Diego? Tanong ni Mami sa akin habang ka-video call namin siya. Opo Mami, ako nang bahala. Tugon ko naman. Excited kaming bumiyahe ni Elena papunta sa Pampanga at nang makita kami ni Lola Inga, natutuwa siyang niyakap at inilikan kami sa mga pisngi namin. May ilang taon na rin kasi kaming hindi nakakadalaw sa kanya. Malaki pa naman ang bahay niya at ilan lamang sila na nakatira doon.
Kaya kapag nandun kami para magbakasyon ng kapatid ko ay buhay na buhay ang malaking bahay ni Lola. Grabe, ang lamig ng tubig dito sa ilog. Bulalas ko nang makalublob kami sa tubig ng ilog. Kasama namin ni Elena noon ang pinsan naming si Dexter. Sobra kuya, ang sarap sa balat. Masayang wika naman ang kapatid ko. Ang tagal nyo rin kasing hindi nakadalaw dito, kaya naninibago kayo. Wika naman ni Dexter. In fairness, wala pa rin masyadong nagbago sa lugar na ito. Wika ni Elena. Wala naman kasi talagang dapat na magbago kasi lahat ng nandito sa probinsya sapat na para sa aming mga taga rito. Tugon naman ni Dexter. Nasa kalagitnaan kami ng masasayang kwentuhan nang biglang tumahimik ang kapatid ko. Tinanong ko kung ayos lang siya at ang sabi naman niya ay okay lang. Pero hindi na siya masyado pang nagsalita o nakibanding sa amin. Nang makauwi ako sa bahay, in-upload ko sa Facebook ko ang ilang litrato na kuha ng digital camera namin. Wala lang. Gusto ko lang i-share sa mga kaibigan ko sa Facebook ang masayang bakasyon na yon. Pagkatapos kong i-upload ang mga picture ay kumain muna kami ng tanghalian. At gabi na nang mag-check ako ng Facebook ko. Nagulat ako papadudot sa dami ng notification art comment sa isang picture na nakuna ng camera ko. Sa isang bahagi kasi ng ilog parang may nakaupo doon na nakaputing babae. Walang muka pero kita na mahaba ang buhok niya. Elena, tingnan mo to oh. Ang daming comment sa picture na ito. Pagturo ko kay Elena. Nakita ko ang pamumutla ng mga labi niya. Bakit? Ano nangyari sa'yo? Nagtataka ang tanong ko. Doon niya inamin sa akin na nakita niya pala ang babaeng nakaputi kanina. Sinabi niya na yun daw ang dahilan ng bigla niyang pagtahimik. Nakita niya raw ang babae na nakatitig ng masama sa pwesto nila kaya nagaya na siyang umuwi kanina. Nagulat ako noon at hindi makapaniwala dahil hindi ko alam na may third eye palang nag-iisang kapatid ko. Nang ikwento namin yon kay Dexter, kinumpirma niya na may babaeng nakaputi talaga ang nagpakita sa ilog. Nakaramdam ako papadudot ng kakaibang excitement kaya naman kinabukasan ay bumalik kami sa ilog. Dapit hapon at wala nang masyadong tao. Nagvi-video ako sa paligid pero wala akong kahit na anong nakikita na kakaiba. Pero napansin ko ang pamimilog ng mga mata ni Elena. Ano, may nakita ka na ba? Tanong ko. Kinakabahang tumango si Elena bago sinabi na nakatayo sa may likuran niya ang babaeng nakaputi. Pero nang tingnan ko yon ay wala naman akong kahit na anong nakita. Nandyan siya kanina bigla na lang nawala. Ang wika pa ni Elena. Papadudot doon nagsimulang makilala ang Facebook page ko na may mga picture o video na ina-upload ko. Aminin ko na hindi lahat ng ina-upload ko ay totoo. Dahil may ilan doon na nilalagyan ko lamang ng effects o ini-edit para magmukhang may multo o nakakatakot. Magaling kasi ako sa editing at nakakatuwa na napapaniwala ko ang mga followers ko. Kuya, kailangan ba talaga nating pumasok dyan? Kinakabahang tanong ni Elena nang makarating kami sa isang sikat na abandoned hotel dito sa Pilipinas. Hindi ko nababanggitin ang lugar na yon dahil sigurado ako na marami sa inyo ang nakakaalam ng tungkol doon. Oo, dito tayo mag-ghost hunting, tugon ko. Pero paggabi na kasi baka pwedeng bukas na lang, wika pa niya. Hindi pwede kasi doble na yung binayad ko sa bantay. Sayang naman ang pera na yon, giit ko. Nang mga oras na yon ay nag-aagawan na ang liwanag at dilim sa labas ng hotel. Nasa unang palapag kami ni Elena pero wala kaming kahit na anong nakita na kakaiba. Elena? Bulalas ko nang mapansin kong wala na siya sa likuran ko. Elena, nasaan ka?
malakas na tanong ko. Nang bigla na lang ako makarinig ng malakas na tili na tila nanggagaling sa second floor ng hotel. Madilim ang paligid na pinapailaw ng flashlight na hawak ko. Kaagad akong tumakbo at pumanhik sa hagdanan hanggang sa makarating sa second floor. Nakita ko si Elena na nakaharap sa isang salamin na maraming guhit. Elena? Anong nangyayari sa iyo? Pagyuyugyug ko sa kanya. Umalis ang tingin niya sa salamin at tumingin sa akin. Umuwi na tayo, halika na. Wika niya bago nagsimulang maglakad. Papadudot mula ng gabi na yon ay malaki nang nagbago sa kapatid ko. Hindi ko na siya madalas na nakakausap. Tulala siya sa malayo at may mga oras na bumubulong siya ng mag-isa. Iniisip ko na baka stress lamang siya. Pero nang may upload ko ang video ng ghost hunting namin ay nagulat ako sa mga comment na nabasa ko. Naiwan ng babae sa loob ng salamin? Nakita niyo ba yun? Yung reflection ng babae na iwan sa salamin? Ala, iba na yata ang kasama ni Diego pauwi sa bahay nila. Ilan lamang yan sa mga komento na nabasa ko. Muli kong pinanood ang video at nangilabot ako nang makita ko na habang nakatapat sa basag na salamin ang video camera na hawak ko. Naglakad patalikod si Elena pero naiwan ang refleksyon niya sa loob ng salamin. Nakat ang video nang ibaba ko ng video camera na hawak ko at sumunod ako kay Elena. Sa pagkakataon na yon, Papa Dudut, ay sigurado na akong may mali sa nangyayari sa kapatid ko. Kaya humingi ako ng tulong mula sa tita ko na isang faith healer. Dinasalan niya si Elena na noon ay inaapoy ng lagnat. Ang sabi ni tita ay may gusto raw kumuha ng katawan ng kapatid ko. May gusto raw pumatay sa kanya. Naiyak ako noon dahil alam ko na kasalanan ko kung bakit yun nangyari, kaya tumulong ako sa pagdarasal. Kinabukasan ay nawala na ang lagnat ni Elena at bumalik ang dati niyang sigla. Niyakap ko siya at humingi ako ng tawad sa kanya at sinabi ko na kahit kailan ay hindi ko na siya muli pang ipapahamak. Doon ako nag-decide na ihinto na ang pagbablog ko. Ramdam ko kasi na hindi yon talaga para sa akin, kaya naman binenta ko na rin ang account at page ko na noon ay may 70,000 followers na. Hindi na ako gumawa pa ng mga video o bagay na pwedeng ikapahamak ng kapatid ko o ng ibang tao. Masaya naman ako ngayon dahil tahimik ang buhay ko at walang multo na gumagambala sa akin. Lubos na gumagalang Diego. Alam natin dapat ang limitasyon sa mga bagay na ating ginagawa, lalo na kung pwede po itong magdala ng kapahamakan sa ibang mga tao. Magbigay po tayo ng respeto sa lahat ng lugar at napuntahan natin. Parati rin po tayong rerespeto sa mga nilalang o elemento na hindi man natin nakikita, ay dapat po nating pakailagan at bigyan ng paggalang. Dahil may sarili silang mundo na kailanman ay hindi rin natin dapat na pinanghihimasukan. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa.
Dudut Stories. Papa Dudut Stories.